Si Alan Peter Cayetano, mag-vlog na lang daw po. Ay, mas ano pa, mas madalas pa hong mag-vlog kaysa ho sa akin, mga kababayan, si Peter eh. Senador po kayo, binoto kayo ng tao, hindi po kayo vlogger. Kung vlogger na kayo, mag-resign kayo at maging vlogger, okay. Mag-live ka na lang, live hanggang gusto mo. Kasi baka stress na din ho talaga, mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano. Ano po, kagaya ng Vice Presidente, lalo na po ito, patungkol po doon sa BIR box, mga boss chief amo sir. Kung walang itinatago at kung kayang harapin lahat, no? Okay lang sila diyan sa mga BIR box, diyan po sa mga tax etc. boxes na iyan. Di ba mga kababayan? Kung ako, alam ko na lahat ng kaperahan ko, na alam ko na lahat ng pumapasok sa aking pera, mga boss chief amo sir, ay legal, sasabihin ko pa, edi sige, ano mo na, buksan mo na yan para yan matapos na tayo. Hanapin nyo, hagilapin ninyo kung meron ba, no? Pero kasi dito makikita kung tama ba yung mga kinita eh. Yung mga pumasok na pera eh. Pero ang tanong, bakit kinakabahan at natatakot po sila? 'Di ba sabi ni Nilo Montemayor, bluffer siya, hindi vlogger. Senate previously summoned tax bank documents for impeachment trial. Yan yung BIR box. Bakit natatakot? 'Di ba? Go with the flow. Sige, kung talagang ready, kagaya po nung sinasabi nila lagi, mga boss chief amo sir, na um, ready kaming ipaliwanag lahat sa tamang panahon, sa tamang lugar, which is yung Senado, which is yung impeachment, no? Pero pagdating na po sa mga balita, mababalitaan natin, kampo ni Sara Duterte, mismong si Sara Duterte, nagsumbong sa Supreme Court, wag daw pong ipatuloy yung impeachment. Eh parang niloloko kayo mga DDS. Ang sasabihin sa inyo, ready na kaming magpaliwanag. Handang-handa na kami na magpaliwanag. Tapos maririnig nyo sa balita, ipinapahinto, humihingi ng saklolo sa Supreme Court, ihinto yung impeachment. Tapos makikita ninyo doon sa impeachment, yung mismong mga abogado nila, yung mga inaano nila na ino-object nila. Biro mo, bakit objection? Sabi ni kay Narbasa, objection. Bakit po? Ano daw, masyado daw madaming post yung pagsasalita ni attorney ng prosecutor. 'Di ba? Mabagal kasi hindi, masyadong maraming post yung salita niya. Hindi mo alam kung tapos na. Pero yun mga kababayan. Nakita niyo po yung nagiging asal estilo na lang ho nila, no? Pinapatagal na lang yung impeachment. Parang siyempre ang Vice Presidente panigurado nanonood doon sa mga lawyer na pinagkukuha ho nila, no? At alam ng mga lawyer, ang nanonood yung boss nila na mismong si VP Sara. Kaya kunyari pumapalag kami. Kunyari talaga may ibubuga kami. Pero ang i-object namin, biruin nyo mga kababayan, yung pagsasalaysay daw po ni Attorney Legutan ay vague or walang ekspresyon, hindi mo alam kung ano or whatever. Yung ganun lang. Di ba? Nasaan ang ready ho doon, mga boss chief amo sir? Nasaan? Di ba? Kaya ako ho naniniwala na yung sinasabi po nila na ready kami, handa kami, para na lang po yan para na lang po yan, mga boss chief amo sir, doon sa pampalakas ng loob ng mga DDS po. No? Sabi ni Josephine Matosinos, sundin mo advice ni Robin, harapin mo ang akusasyon Cayetano, no? Importante daw 'yun kung hindi ka naman guilty, o di ba? Oo, totoo ho 'yun. Kaya lang meron din tayo dito isang content, Robin Padilla naman po, mga bossing, eto, di ba yun yung sinabi niya kay Jeremy Lotok ho, mga kababayan, na, di ba sir, kapag ka ikaw ay mayroong mga kaso, dapat hinaharap mo yan. No? Sabi naman ni Jeremy Lotok, opo sir, hinihintay naman po namin yung ilalabas sa amin, hinaharapin po namin. Di ba? At normal po
sa mga ahente ng NBI, normal po sa mga kapulisan na magkaroon ng kaso. Bakit po? Eh, siyempre, yung mga inaaresto nila, hinuhuli nila. Siyempre, gusto patunayan na sila ay hindi nagkasala at itong mga kapulisan, itong mga NBI agent ay mali ng pagkakakulong o bubutasan nila yung agent para sila ay mapawalang sala. No? Pero sabi mismo ni Attorney Lotto, hinihintay po namin at haharapin po namin. Di ba yun yung sabi ni Robin Padilla? Dapat po hinaharap nyo yan. Ayan o, di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao pag may kaso, harapin? Tapos may sinabi si Ombudsman Remulla. Sabi ni Ombudsman Remulla, isa daw tao, one person has chosen to ignore the ombudsman order. Isang tao daw po ang walang pakialam, hindi pinapansin, ini-ignore yung pinag-uutos ng ombudsman. No, Senator Robin Padilla, he has not said anything about the summons given to him. Nako po, Robin Padilla. Sir, ayan, mismong sinabi mo, dapat po ang kaso ay hinaharap. Tapos kayo daw po, ayan one person has chosen to ignore the ombudsman's order. No, Senator Robin Padilla, he has not said anything about the summons given to him. Kayo naman po pala, sir. Ang lakas nyo pong magsabi na dapat po pag may kaso, hinaharap. O tapos, makikita namin dito sa News 5, kayo ang nag-i-ignore. Di po ba dapat hinaharap din at sumasagot po kayo? Di ba? Sumasagot po kayo sa ombudsman tungkol po doon sa posible nyong maging kaso. Bayan? No? Kaya po sa mga susunod na mga eleksyon, mga kababayan, 2028, pumili po tayo ng mga iboboto natin na talagang maka-Pilipinas po. No? Na talagang para sa mamamayang Pilipino, hindi po yung para lang sa isang pamilya, hindi po yung para lang sa mga politiko. Lalong-lalo na yung para doon sa mga utang na loob nila. Alam natin kung sino o kung kanino may malaking utang na loob si Robin Padilla. Kaya po, nandyan sa panig ng mga yan. Ako'y magpapaalam na ho, mga Boss Chief Amo, sir. Maraming salamat and God bless. Abangan nyo po, mga bossing, naka-live tayo mamayang gabi. No? Dito ba din po sa Mark Ramos Channel. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.